Kilala niyo si Mr. Batas? Hindi, si Diyos. Nako. Si Mr. Batas at si Mr. Diyos kuno. Nako, pag-usapan. Ang tawag ni ano dyan, ni Jace Sonsa dyan, si Patrolman. Oo, si Patrolman. Si Mr. Batas yan, sabi nga. Diba? Ni VP Sara Duterte. Ang lupit. So, sa mga hindi pa ho ngayon lang medyo nagising-gising at nakabukas ng inyong mga telebisyon o di kaya ng social media, si VP Sara Duterte ay may banat dito kay PNP Chief Marbil. Si Romel. Oo, Romel, Mr. Romel. Uy, nagbigay siya ng sulat Lupit nun love letter na yun. Napakahabang love letter nun. At ipinakita niya na kung gaano daw kasinungaling at manggagamit din itong si General Patrolman Marbil. Si Mr. Batas. Grabe. Ano masasabi niyo dun sa sulat na yun? Unang-una sa akin, kasi syempre sanay tayong gumawa ng mga ganyang liham dahil syempre sa mga kumpanya pagka ikaw ay magsisend ka ng letter or email, usually sisimulan mo yan sa paggalang. O like dear, dearest, hi, ganon. O kaya to whom it may concern. Oh yes, to whom it may concern. Ganon Pero ito, umpisa pa lang, talagang alam mo na galit yung sumulat nito. At sa first name lang niya tinawag si Marbil. Anong sa'yo nito? Anong senyales sa'yo nito? Umayos ka, Romel. Yun lang yun Sa akin sa tingin ko kasi, wag mo natin kakalimutan, ayon sa ating konstitusyon o sa batas, ang pulis po ay nasa ilalim ng mga sibilyan. At ito pong Vice President natin ay may mandato na binoto ng taong bayan na higit pa sa Pangulo. Yes. Ang kanya numero. Ibig sabihin, ang kapangyarihan niya ay matindi galing sa mamamayang Pilipino. Ikaw, Mr. Marbil, o ikaw, Romel. Ang kapangyarihan mo lamang ay kung ano yung nasa ilalim mo, nasa ibabaw mo. Ang dyan, yung NAPOLCOM, di ba? Which is mga civilian in nature. Dapat sumunod ka. Kaya lang, Romel, mukhang umaastang batas ka dahil meron kang sinasandalang Panginoon sa tingin mo. Kocholi. Ito pala si Marbil. Bakit yung mga nakapaligid kay Bonget mahilig sa pa-presscon? Diba? Actually, hindi nga nagpa-presscon masyado noon yan Pero ngayon, ibang klase Yan, ganyan din si Abalos. Hindi nagsasalita si Marcos, pero yung mga nasa paligid niyang salita ng salita. Ano ba ang English ng sinungaling? Di fake news. Bakit puro fake news yung nandiyan dyan? May nag-fake news na 5,000 projects, flood projects daw. Merong kasinungalingang nilabas. Ito si BP Sara. Ay, di pala. Diinan na natin. Fake news. Fake news ka, Marbil. Sabi ko nga, umpisa pa lang, umaatikabon na itong letter na ito. Sasabi dito sa letter na ito, Romel. Tinawag lang niya sa unang pangalan. It's as if si Inday Sara sinasabi dito kay General Marbil na since wala kang respeto sa akin, hindi rin kita i-respeto. I will call you by your first name. Pala decision kasi. Isipin mo, siyang nagdi-decide kung ano yung dapat at kung sino dapat ang security ni VP Sara. Dapat merong ang trust and confidence yan. Siyempre, security mo yan Alam ka naman maglalagay ka dyan. Tatandaan po natin ito'y bagamat walang koneksyon. Pero, naaalala nyo, nung pinatay si Degamo, wala yung security niya. Kaya napaka-importante yung trust and confidence. Ang ginagwardyahan naman dyan, si VP Sara, ikaw ba? Pala desisyon. Kaya nga kinestyon yun ni VP Sara. Ang tagal na, isipin mo. If I'm not mistaken, 2007 pa. Security na niya yan. Tapos, ngayon lang, yes po, ngayon lang po sa administrasyon ni President Bonget na nabulabog. Kaya mga security ni VP Sara. Anong meron? Ito nga, sa 1987 Constitution Article 2, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. Yes. And all, ano ibig sabihin ng all? Lahat. Hindi ba kapiraso lang? Hindi ba konti? May exemption ba? Walang exemption. No. All government authority emanates from them. Sa mga tao.
Sa madaling salita, kayo hong mga kapulisan, nasa ilalim po kayo ng mga sibilyan. Especially kung ganito yung binigay na mandato ng taong bayan. Ilang milyon yun na bumoto kay BP Sara. Mas lamang pa sa presidente. Nakakalimutan mo po ata yun. Actually, sa totoo lang, kung legit pa yung 31M ni Bongbong, di ba? Kaya ikaw, Romel, medyo alam mo kung saan nainis talaga itong si BP Sara Duterte. Nakasulat dun sa unang bahagi nung sulat na okay lang sana kunwari tanggalan niyo ako, tirahin mo ako, pero yung magsinungaling ka sa publiko at sabihin mo itong mga ganito, ilang beses kang press con, nagdadaldal dyan, sasabihin mo puro kasinungalingan. Doon na ini si BP Sara Duterte. Yung kasinungalingan mo sa publiko, dapat makorek in public. Ako sa totoo lang sinabi niyang sinungaling, which is pinakita niya at pinatunayan niyang sinungaling itong si Marbil. Alam mo, Marbil, dapat sa'yo mag-resign. Sa totoo lang, ikaw dapat ang una mag-resign. Kasi paano ka marerespeto ng mga nasa ilalim mo kung ikaw ay isang sinungaling na pinatunayan ng aming Vice Presidente. Hindi ho ito haka-haka, pinatunayan po. Kasi sabi mo nagpaalam ka sa Office of the Vice President. Ano sabi ni BP? Sandali, ako ang Vice President Hindi ka nagpaalam. Kinuha mo lang basta-basta. So doon pa lang, booking ka ng sinungaling ka. So ano ibig sabihin nito? Wala ka ng karapatan na manatiling bilang PNP chief. Dapat mag-resign ka na. Wala kang kredibilidad. Oo, dahil sinungaling ka. Sinungaling Kung ka. hindi makapal. Kaya lang itong gobyernong ito, yung mga alipores na yan, walang nagre-resign. Ang dami ng kahihiyan. Diyan pa rin. Kapit tuko pa rin sa posisyon. Antayin natin. Kung medyo makapal at itong mukha ni Marbil, may kahihiyan. Isa pang gusto natin gawin dito, lagi naman natin ginagawa, kinukumpara natin yung ngayon sa noong nakaraang administrasyon. Partida to Si Inday Sara hindi pa bumabanat sa gobyerno. Oo. Hindi pa bumabanat si Inday Sara sa gobyerno, pero tinatarantado na. Nako. Yan ang si Leni Robredo, very very critical yun sa gobyerno. Kahit na tama na yung ginagawa ni PRD, lintik ang pagiging obstructionist nun. Ibig sabihin, walang tamang ginawa si PRD at kahit harap-harapan, kayang siraan ni Leni Robredo si PRD nung panahon na yun. Pero never ginawa ito ni PRD. Maraming mga vloggers, mga media people na binabalahura si PRD, pero never nagdemanda yung tao sa kanila. So dito mo talaga malalaman na itong mga praning. Wala pang ginagawa yung tao, binabalahura nyo na. Isipin nyo yan, ibang klase. At saka dito ang matindi talaga dito itong mga kababayan natin na nagre-react na rin. Sobrang nagre-react sila at naiinis sila sa nangyayari dahil antinding panggigipit. At ang mga nagre-react dyan, mga senador, si Senator Bato, si Senator Bongo, titingnan natin yan, yung kanilang mga reaction tungkol ho dito sa banat ng ating Vice Presidente. Alam mo kasi pagtatanggalin to ni ni President Bonget, pagtatanggalin mo yung mga palpak mong nakapaligid sa'yo. Sira na kayo, nasisira pa kayo lalo dito sa mga nakapaligid sa inyo. Baka tanungin na naman siya, sabihin niya wala siyang alam. Diba? Kasi di ba laging gano'n naman na walang alam? Hindi ko nga alam kung etong bang galaw nila ay masasabi nating merong alam ang presidente o galaw lang dito nung yung artistang secretary. Si Abalos. Abalos, kagagawan mo ba to? Ganito ka talaga ka-traidor? Mantakin mo, pinagkatiwalaan ka ni Pangulong Duterte noon kahit ang daming tumututol sa'yo noon bilang secretary. Ngayon, ganyan ka? Wala talaga. Pero ito maganda to medyo pinanindigan ng mga hudas. Pinanindigan ni BP Sara si Pastor Kibuloy. Oo. Kasi sinabi niya, kung nagagawa yan sa akin na Vice President, mas lalo na doon sa mga ordinaryong Pilipino, katulad ni Pastor Kibuloy. Isipin mo, ginambala ang KOJC,
tinitira, sila Pastor Kibuloy, minamaliit, inaabuso. Ang daming pinagagawa dyan kay Pastor Kibuloy at kay OJC. Buti na lang at ito ay nagsalita ng maganda ito si BP Sara. Dahil napakadelikado na po yan. Totoo po yan, ha? Katulad nga niya, in connection, pinaimbestigahan naman si Atty. Roque. Lahat na lang ba ng naging kaalyado or dikit sa mga Duterte, kailangan takutin katulad nito mga ito, tatanggalan ng security. Medyo delikado po yan sa mga ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin yan, bumitaw-bitaw at dumistansya kayo sa mga Duterte. Dahil kung hindi, malilintikan kayo, aalisan kayo ng security, kakasuhan kayo, papatawag kayo sa Senado, etc. Hahalukayan kayo ng kaso. Hindi na po talaga maganda itong nangyayaring ito. Mas maganda pa ngang mag-isip si Mayor Basti Duterte na dihamak na napakalayo ng edad sa kanya. At 35 years old, si Basti, malinaw ang utak. Mantakin mo, sinabi ni Basti na kung talagang, kasi napaka lame nung excuse na kailangan ko lang tao. Kailangan ko ng 75 na pulis dahil kulang ako ng pulis sa NCR. Unang-una sa lahat, ang dami niyong pulis na dineploy sa Mindanao. Ang dami niyong pulis na dineploy sa Davao City. Pangalawa, mas importante pa ba yung security ng mga congressman? Naku, dami niyan. Kesa sa Vice President natin. Kasi imaginein mo Romel, 300 ng congressman natin. Ilan ang security ng mga yan bawat isa? Magtanggal ka lang dyan ng isa bawat isa sa kanila. Hindi naman delikado buhay ng mga yan Ang daming pera ng mga yan. Sandali. Sa akin congressman pa yan. Yan totoo, yung mga in-check. Huwag mo sabihin walang mga security in-check. Sir, alam nyo yan. Huwag tayong maglokohan. Yung iba dyan, nilipat nyo sa kanila. Gusto nyo ng prueba? Huwag na tayo magkabukingan dito. Alam natin yan. Kasi merong group chat sa mga yan na alam nila kung saan naka-duty yung mga tao. Nagkakaalaman yan. Huwag na tayo maglokohan. Yung iba dyan, nilipat nyo sa mga in-check. Di umano. Di umano. Sa dulo, may di umano. Para malinaw. Kasi alam nyo, simple lang naman sinasabi. Sinungaling talaga. Oo, sinasabi ni BP Sara, magpakatotoo ka. Huwag mo nang dami mong palusot. Sabihin mo na lang, kalabang kayo ng gobyerno So, bakit kayo nakikinabang? Ganun na lang. Parang na talaga silang mga aso, no? Matatanggap pa ng Pilipino yan kalabang ka ng gobyerno, bakit ka kailangan magkaroon ng security mula sa gobyerno? Ganun lang. Tapos ang usapan, hindi ang dami mong palusot. Dinaig mo pa yung asawang nagkapalusot na may kabit. Di ba yung mga may kabit, di ba? Ang daming palusot. Hindi, gali ako sa ganito, gali ako sa ganyan. Palusot mo na, sabihin mo, hindi mo na mahal. Ang masaklap nito, Banat Bay, ang bobo ng magsisinungaling ka na lang, yung pangtanga pa. Hindi naman kasing tanga ninyo yung mga Pilipino Alam naman natin yung nangyayari sa ngayon Tingnan nyo nangyayari sa Davao. Safest city. Pero, ang daming checkpoint. Tapos dito, sasabihin mo na wala namang threat sa buhay ni Inday Sara. Paano walang threat sa buhay ni Inday Sara? Yung tatay pa lang niya, ang dami ng mga binaldado ng mga tax evaders, mga oligarko, mga drug lord, mga ano pa ba, yung mga nasagasaan ni PRD, napakarami ng mga nasagasaan ng mga yan. Isa pa yung komunista. Si Inday Sara, komunista. Ang dami rin hinarang na komunista niyan nung naging DepEd Secretary at NTF-ELCAC advisor yan. So, sobrang delikado ng buhay ni Inday Sara. Bakit ikaw, Romel, hindi mo isakripisyo yung iyong security detail para mapunan niyang kakulangan ng mga pulis dito sa NCR? Di ba? Yun lang naman yan So kung hindi nyo kaya magsakripisyo, ano yun? Mas importante kayo kaysa kay Inday Sara? Sa Amerika nga yung Special Service Chief nila nag-resign dahil hindi nila naprotektahan ng buo si Donald Trump. Tapos dito sa atin, ikaw pa mismo yung magtatanggal ng security sa pangalawang pinakamataas na leader sa Pilipinas. Ang tawag dyan, bastos ka. Yun lang. Pwede mo naman sabihin diretsuhan Huwag mo paikot-ikutin. Wala, kalabang kayo
So, tanggalan namin kayo. Kasi hindi nga lang si VP Sara Duterte, lahat po na maka-Duterte. Huwag na tayo maglokohan. Alam ko po yung personal. Lahat po na maka-Duterte, tinanggalan ninyo. Kahit si Senator Bongo. Pwede bang pakinggan natin yung audio ni Senator Bongo? Ito ho, pakinggan ho natin. Pasok. Ayan na. Sabi ko po, hindi siya nag-iisa. Ibig ko sabihin rin po dito ay kung sakali namang kailangan siyang i-secure, meron pong mga mamamayan natin na willing rin pong mag-secure sa kanya tulad namin. Pangalawa po, hindi siya nag-iisa dahil ako unang-una ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Opo, alam nyo, siguro mga 3 weeks ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned din po ako kasi kahit pa paano, ako nga mismo, Senador, alam nyo ang trabaho namin, kahit sang sulok po ako ng Pilipinas, umaabot po ako. At yung andyan po kahit pa paano yung risk, yung threat sa buhay namin. Pero ako naman, sanay naman akong kahit saan naman tayo naglalakad tayo. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ako po mismo ang isa sa nagsuggest rin po sa kanya na idoble po ang sahod ng pulis dahil kulang talaga. Mahal po namin kayo. Kaya alam po, ang pakiusap ko lang naman po, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok na nangyari sa ating bansa, ipapaalala ko lang po sa liderato at sa buong hanay ng pambansang pulisya na manatiling tapat sa kanilang sinumpang tungkulin at huwag magpagamit sa anumang political na agenda. Maging professional po sila at just do what is right. Ayan. So, isa pala sa una sa mga natanggalan ng security, si Senator Bongo. So talagang mga Duterte. Oo, lahat to. Sinabi ko na ho sa inyo, lahat to. Hindi ko kasi madali yung trabaho namin. Sa totoo lang para sa kaalaman mo, Mr. Marbil. Kasi ang mga binabanata namin, puro ho mga drug lords, pogo, kahit, alam mo yun, hindi ho biro yung trabaho nito. Bakit? Kung may mangyari po ba sa mga ganito sa amin, mananagot kayo? Si Vice Presidente pa po, ang kalaban niyan, mga komunista. Galito yan sa mga NPA. Matagal na lumalaban yan. Magtanong ka sa mga taga Davao. Yan ang number 1 na kinaiinit ng ulo ng aming Vice Presidente. Tapos tatanggalan mo? Anong karapatan mo? Tama yung sinabi ni Senator Bongo. Dinagdaga ng sahod nyo. Doble Sir, doble. Hindi ba mahalaga sa inyo yun? Bakit? Meron ba kayong extra income? Nagtatanong lang. Kasi yung mga kapulisan, tuwan-tuwa sa ginawa ng mga Duterte. Wala akong natanong na mga pulis na sinabi nilang, bad trip kami kay Duterte. Lahat sila tuwan-tuwa dahil tinaasan ng sahod. Na-appreciate nila. Tapos babastusin nyo lang. Ano kayong kwentang klaseng tao? Palibhasa, pa-retire na kasi mga yan, banat bay. Yun. Pa-retire na yung mga yan Kaya okay na sa kanilang gumawa ng ganyan. Ang importante, okay na yung buhay nila. Pagtapos ng kanilang serbisyo, hayahay na sila. Pero yung image ng pulis na inayos noong panahon ni PRD, wala na naman. Balik na naman tayo dun sa dati na may kailangan mo ng tulong, natatakot kang lumapit sa pulis. Kasi instead, matulungan ka nila, kinakabahan ka. Kasi baka sila pa yung mang-abuso sa'yo. Ang bantot ng style nitong gobyerno ngayon. Sobra. Sobra. Basta Duterte ka, parang napaka-insecure nyo naman, napaka-praning. Ano bang tinitake nyo multivitamin? Sabi nga dito, nagtatanong, ewan ko sino to, pakisagot. Yung Romel ba at saka Junel, iisa? Hindi, magkatunog lang. Pero, oo. Parehas bastos. Parehas bastos. Ayan na lang ginagawa ninyo sa harap ng Kingdom of Jesus Christ. Ano na yan katarantaduhan na yan, kahayupan na yan Mantakin mo, nakasakay kayo HPG ka, nakasakay ka sa walang plate number na sasakyan. Samantalang nagpapa-implement kayo ng no plate number, batas no travel. Batas ay batas di ba? Sabi nyo, batas ay batas, sumunod sa batas. Tinatakpan nyo yung mga plate numbers ng mga mobile patrol cars ninyo.
Yung mga ano ninyo, Exempted eh. o yung mga nameplates ninyo, tinatakpan ninyo ng mga vest. Tapos, tinahanapan kayo ng mga identification, hindi Ayan, kayo nagbibigay ng identification. Kaya nga ngayon hindi mo na talaga ma-identify kung pulis ba talaga tong mga to o mga kriminal na Balay mo, nagdadamit NPA pulis. yan. Oo. Kasi hindi mo Tsaka- identified eh. Abogado yan ha. Yung nagtatanong sa mga pulis na to, abogado yan. Kasi nga, para malaman kung nasa batas pa ba yung ginagawa ninyo. Eh, para na kayo talagang batas. May sarili kayong batas. Oh, kitang-kita nyo naman. Tapos sasabihin nyo, kulang ang pulis. Ano binabantayan nyo dyan sa KOJC? Baka lumipad yung kingdom. Baka Oo. Waxis ang binabantayan Oo. nila Hindi dyan. ko maintindihan. May binabantayan kayo sa loob. Nakapunta na pa kayo sa loob. Alam nyo ba kung pag pumapasok kami dyan, yung mga dila namin napapasok dahil sa mga bibig naming medyo... Kanina nga, Oo. Banat Bay, may nag-comment sa akin, sabi niya, "Uy, mga banateros, nagvi-video kayo doon, lalo tuloy naiinggit yung gobyerno kasi video kayo ng video." Ako ang sagot ko, iyan yung isang way ng pagpapakita namin na sa mga areas na yan, sa mga properties na yan, wala si pastor. Kaya nga kami free na Oh, we are nakakapag-video allowed. dyan eh. Oh. Oo. Wala nagpipigil sa amin ha. Uy, huwag kayo mag-video dyan, huwag kayo mag-video. Oo. At wala rin nagsasabi sa amin na mag-video kayo. As in kami yun. Kung kailan namin gusto mag-video, anytime na kailangan at gusto namin, makapag-video kami. Oh, it's a clear indication na sa mga properties na yan, wala dyan yung hinahanap At saka ako ha, I did you a favor kay mga pulis. Hinanap ko si Pastor. Sayang yung 10 million eh. So magbe-birthday pa naman ako. So hinanap ko talaga siya. Parang malay mo, may pa-birthday, di ba? Pagka, Pastor, tara, sama tayo, Waxis tayo, di ba? Tapos bibigay ko na sa pulis. Di ba? Hindi, joke lang ha. Pero, wala talaga dyan eh. Nakailang pasok na kayo eh. Anong ginagawa nyo dyan? Nangaharas lang talaga yung mga yan, Banat. Alam mo kung andun si Pastor, hindi na mag-iimbita. Ilang beses na kaming inimbata dyan sa loob. Hindi lang kape, kahit sila Ka Eric, sila... Pati nga Ma'am kasulok-sulukan, pinapupuntahan na sa inyo eh. Bakit imbita pa sila ng imbita dyan? Kung may tinatago ka dyan. Eh, alam naman nila yung mga katulad namin, napakadaldal sa lahat sinasabi sa vlogs namin. Eh, iimbitahan mo pa yung napakadaldal na mga yan. Eh, kung may tinatago ka, malinis talaga yung loob na yan. Kaya nga, alam mo, nagsalita rin si Senator Bato. Pakita natin yung statement ni Senator Bato para ayan. Kasi sinabi ni Inday Sara, Banat Bay, na isosoli ko pati yung 45 na pulis na ikaw mismo namili. Kasi yung mga security ko, tiwala ako dyan. Since 2006 2007, nasa kanya na pala yung mga security detail na yan. Tapos babawiin nyo ng ganun-ganon. Yun nga Dali, eh. magtataray muna ako. Tagal ng picture. Alam mo, yan. May nagtaray po kasi si Willie minsan pagka nagtatagalan eh. Parang gusto kong galawin. Attention, former PNP, AFP. Who are good at unarmed combat and volunteering to provide security and protection to BP Inday Sara. Please sound off. Ang tindi ng mga... Ganito na ba tayo kahirap? Bayanihan lang, walang sweldo. Kahit na Pwede ba pulis kahit na lang. hindi pulis, si Boss Dada na lang, tsaka si Jay Guevara? Oo, pwede Talagang natin yung ibala yun. security ni Kaya lang. Payag ka ba dyan? Ay, ako Pag mapayag hinarang mo ako. yung tiyan nun, bago umabot dun sa ang daming tabang dadaanan nun. Kayong dalawa na lang. Pero sobrang nakakahiya to, Coach Oli, na pag nakita to ng ibang bansa, sabihin nila, paatras talaga Pilipinas. Hindi, tsaka tayo diktador paaman. yan. Sobrang pagkakadiktador ng gobyerno to. Panggigipit yan. Mantakin mo nasa batas, entitled ang Vice President natin para sa security detail. Takin mo, pulis lang ang kayang gumanito. Di ba, hindi sa minamalit natin yung pulis, pero Vice President kasi ito eh. Tapos PNP Chief, so ibig sabihin ano to? Yung PNP Chief, mas makapangyarihan na kaysa sa Vice President ng Pilipinas. Pucha, nung huling pagkakaalam ko, sumasaludo dapat ang PNP Chief sa Vice President. Di ba? Kaya nga, Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas eh. Hindi pa nagsalita si Pangulong Duterte, si dating Pangulo, which is siya rin tinanggalan. Saka nakakita ng ganyan. Gawin mo sa Amerika, tanggalan mo yung dating presidente nila ng security. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tinanggalan din ng PSPG.
Anong klase kayong sa totoo lang? Dati kasi may pulis dyan sa may labas ng village nila PRD. Oo, pero hinugot daw nga nila yun. Tinanggal nila yung mga yon. So, anong reason? Gusto niyo ba mamatay yung mga... Hindi niyo ba kayang talunin yung mga Duterte sa fair na laban? Hindi niyo ba sila kayang talunin sa fair na eleksyon? Kailangan niyo pa silang ilagay yung buhay nila sa bingit ng pagkadisgrasya para lang matalo niyo sila? Ganun ba gusto niyo? Ibang klase talaga sa totoo lang. Itong mga nangyayari sa atin ngayon, sa dami ng problema ng Pilipinas, kung mga walang kakwenta-kwenta tong inaasikaso Dami natin. problema ng Pilipinas. Nakafocus kay Pastor Kibuloy, nakafocus kay BP Sara, nakafocus sa KOJC, nakafocus sa Davao. Ewan ko sa inyo, kung iniintindi ninyo yung 5,000 projects, flood projects nyo nang sa ganun, pag umulan, hindi na naman kayo magmukhang tanga dyan. Asikasuhin nyo yung presyo ng bigas. Yung mga ganyan, yung may kinalaman sa lipunan at sa bayan. Ubusin niyo yung drugs. Nagsalita. Nagsalita tuloy ito isang netizen. Nasaan na si Manang Aimee? Wala ka bang magawa dyan? Isa pa yan, si Senator Aimee. Ano naman masasabi ng senador? Vice President nga, binababoy nila, senador pa kaya? Yun, kapatid daw Hindi, may nagtanong sa akin, ano masasabi mo? Ha? May nagtanong sa akin dating secretary. Ano masasabi mo kay Senator Aimee? Sabi ko, out ako dyan. Hindi ko type yan. Kasi puro bibig walang gawa Unless siya mismo, i-call out niya yung kapatid niya ng drug test. Doon posible ako maniwala. Pero ingat po tayo. Ako'y sa aking opinion lang. Puro ganun lang yan. Ay, nako. Hindi ako sa pang nasa tingin ko dito, kulang sa yag balls to si Mr. Romel. Alam mo kung bakit? Hindi, baka lang Baka lang dahil inutusan ka. At hindi ka makahindi dun sa nag-utos sa'yo. Siyempre, may utang na loob siya Ginawa siyang hepe. Hindi naman siya next in line. Yun lang, sir. Ako nagtatanong lang kung meron ba kayong yag balls pa na bumangga dito sa nag-utos sa inyo. Kasi ako hindi ako naniniwala na galing lang sa inyo ito. Merong nag-utos sa inyo natanggalan si BP Sara Duterte. Alam naman natin kung sino siguro yun. Isa sa mga nagaharing Diyos ngayon sa bansang Pilipinas. Yung kalaban mismo ni BP Sara Duterte. Inutusan ba kayo na baka tanggalan kayo ng budget? Bawasan kayo ng budget? At kaya hindi nyo matabla? Ako nagtatanong lang, sir, Mr. Marbil, Mr. Romel. Ay, sayang naman po yung pagiging general ninyo kung kaya lang kayong utos-utusan ng sino man dyan. Nagiging trend kasi ngayon yung pagsisinungaling. Nakalusot kasi yung isang kasinungalingan nila Nung nahuli si Canada, si Madam Canada ng KOJC, yung isa sa mga akusado o inaakusahan nila. Nung nahuli yun, nagsinungaling na sila Kinwestiyon na natin yun wala pinabayaan natin ngayon, nagsisinungaling na naman sila. Siguro in the hopes na mag-slide lang to. Imaginein mo, 3 beses na nagpaliwanag. Hindi mo ba kaya, Marbil, magpaliwanag ng isahan lang? Kaya kailangan mo pa ng 3 instance para may paliwanag mo lang, ma-justify mo lang yung pagkuha mo ng tao kay Inday Sara. Kasi alam mong nagsisinungaling ka. Poor excuses kasi, kaya kailangan mong kailangan mong i-revise yung statement mo kasi according to Inday Sara, sinungaling ka. At meron siyang 4 na patunay kung 4 na pagsisinungaling mo na niribat niya. At talaga naman, sana mabasa mo to at sana yung mainstream media makuha ang statement nito ni General Marbil. Tingnan natin kung magtataray. Kailan ba ito Kailan ba ito na-appoint? Kailan ba ito naging chief? Ito si Marbil. Ito si Romel. Hindi ako Alam sure. ko, bago lang ito Bago lang yan, this year lang. Bago lang, ang dami ng kalat. Alam mo kung ba't ko nasabing baka? Wala itong yag balls? Gusto nyo ng istorya? Sige, pasok. Nung dating ikaw ay HPG, director. Yan, alam ko yan Pinatanggal mo mga pakpak dyan ng mga sticker. Tama, mali? Tama. Sa katunayan, isa sa mga nagtanggal noon ay si Mocha dahil HPG yan.
Ay, Tiger. sorry. Tiger. Master Tiger. Oo. Tinanggalan mo. Lumabas ang video. Siyempre, si Mocha naman, very submissive yan eh. Tinanggal niya. Lumabas yung video. Maraming nagalit na Tiger at Master Tiger na mga retired generals. Ano ginawa mo, Mr. Marbil? Kinausap niyang personal. Pinatawag mo si Mocha at kinausap mo at humingi ka ng tulong magpaliwanag sa mga kapwa Master Tiger at Tiger dahil pakikinggan siya dahil nasa administrasyon siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dati may katungkulan pa si Mocha. Humingi ka ng tulong kay Mocha. At si Mocha tumulong sa'yo. Huwag mong kakalimutan yun. Tinulungan ka niya na magpaliwanag kasi nagagalit na yung mga Master Tiger eh. Kasi they deserve it. Kasi yung Master Tiger medyo may pakpak ng konti yun eh. Kamukha nung logo. Kamukha nung logo ng HPG. Although hindi logo ng HPG. Pero sila nag-design nun eh. Tama. At dito ka pa magtataka. Si Jet Li ayaw niyong tanggalan. Oy, sino yun? Bakit? Bata ni JBARC ito? Dahil, ibig sabihin, dahil huba, hindi ko sinabing batang bata. Ibig ko sabihin, dahil kaibigan, Bataan. o bataan, o barkada, kaya hindi nyo matanggalan? So, asan ang yagballs mo? Yung tanong lang po ito. Asan yung yagballs mo? Kasi yun nga, humingi ka ng tulong eh. Hindi mo nga kaya ipaliwanag doon sa mga Master Tiger eh. Kaya nga hininga mo pa ng tulong si Mocha. Tapos kay Jet Li ngayon, naka-expose sa TikTok yung tiger niya, hindi mo matanggal. Nasa windshield ng motor. Oo, tapos sasabihin mo ngayon, ganito. Ano na? Pero speaking of, kasi nung naging hepe ng HPG yan, nagpasikat yan, ang dami nagalit. Oo. Kasi biglang binawal niya yung pusina, biglang binawal yung mga ilaw na extra, nagagalit yung mga underbone riders kasi ang sinisita lang nung mga panahon na yon, sila lang na mga maliliit na riders. Pero yung mga riders na malalaki, yung mga motor nila, parang may exemption daw. Dati na palang double standard. Ano na to? Kumbaga, mahilig to magpasikat. Okay naman, meron actually batas ang merong batas ang LTO patungkol sa busina, sa ilaw. Kailangan yung ilaw hindi siya nakalagay dun sa mga moving parts. Pwede ka naman maglagay ng accessories na extra ilaw eh. Kailangan mo naman yun. Kaya lang syempre, pag bago ka, kailangan ka magpasikat. Ngayon, ganyan din ang ginagawa niya. Bago siya, kailangan niya magpasikat. Nagpasikat siya nung bago siyang HPG. Ang daming galit na galit sa kanya noon, pati yung mga kapwa natin mga riders. Tapos, pagpasok naman niya as PNP chief, ganyan, nagpasikat din. Sino ba tong Jet Li na to? Ito ba, kamag-anak ba ni Bruce Lee to? Hindi. Ito yung karatistang But anyway, April 1 daw na-appoint. So ilang 4 na buwan. Grabe no, 4 na buwan, daming kalat. Hindi, tsaka takanta tayo, hindi to masyadong nagpe-press con before. Tandaan ninyo, pwede na mag-artista si Jean Fajardo. Sa sobrang araw-araw, si Jean Fajardo na nagsasalita para sa PNP, pucha, tinalo pa niya si Coco Martin. O ngayon, siya na mismo nagsasalita. At siya na mismo nagbibigay ng mga statement. Talagang itong panahon na ito talagang pero titingnan natin kung may yagballs. Kasi sabi nga si Banat Bay nagsabi nun Hindi ako, tanong lang naman yun. Kung may yagballs kung sasagutin niya yung mga sinabi ni BP Sara sa kanya. Kasi so far wala pa daw eh. Sinungaling ka daw eh. O di sagutin mo kung may yagballs ka. Baka mamaya ang sasagot na naman yan ibang tao, si Abalos. Kung sino man. Di ba? Sagutin mo si BP Sara, tingnan natin. Magkaalaman. Pero itong pangaharas kay Inday Sara, ano bang pinagmulan nito? Madami. 3 ang sinabi ni VP Sara Duterte. Tatlo. Sige. Tigi-isa tayo. Mauna ka na. Ang sinabi ni Inday Sara, right after kong mag-resign sa DepEd, ito na, nangyari na to. Ano pa yung isa? Ako na yung pangalawa. Pangalawa na. Sa'yo na yung huli. Yari tayo dyan. Yung pangalawa, designated survivor. Nung binanggit niya yun? Nung binanggit niya yun, villain na siya kagad. Iba na. Galit na galit, pati yung mga congressman. Gusto pa siyang paano. Yung pangatlo. Yun ang matindi dyan, yung pangatlo. Yung pangatlong sa tingin niya ay isa sa mga rason bakit ginagawa to sa kanya. Dahil sa
salsalerong mga vlogger nitong cocaine video. Sorry sa term, pero term talaga na ginagamit siya ng Sa media. media, oo. Pangit pakinggan, pero yun talagang ginagamit na term sa media. Bakit? Yung cocaine video daw. Di ba, paulit-ulit natin sinabi nun, sinabi nila, pati na rin ako, na Kahit anong deny ng mga Duterte dyan, sa kanila, sa kanila magre-reflect yan, sa kanila babagsak yan. Kaya eto na, buhay na patunay, galing na mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo na nangyari lahat ng ito dahil sa dyan. mga rason na yan. Baka Yan. sabihin nila galing sa Banateros. Hindi. Kanino galing yan? sa video. Kay Inday Sara na mismo nang galing yan. Yung video na, ulitin natin hindi kami naniniwala sa video. Palpak lang yung paglabas nyo ng video. Hindi dapat sa maisog, dapat sa personal. At hindi nyo itiniming. Dapat nung hawak nyo na, inilabas nyo na. Dahil may mga pasikat na lukal-lukang vlogger, para pagkakitaan, ayan, nadamay pati si BP. Sino nagsabi? Si Inday Sara. Sa siguro, sulat. siguro naman, wala na tayong ano doon. Kumbaga Pag-uusapan parang pa. drop the mic na yun. Oo. Pag kayo, magagalit pa rin sa amin, ibig sabihin, hindi talaga kayo Duterte supporter. Kayo ay Maharlika supporter. Diretsuhan na. Huwag tayo magpaligoy-ligoy. Pag nagalit pa kayo sa amin, para na rin kayo nagalit kay BP Sara Duterte. Bakit? Siya na mismo nagsabi. Ang tigas ng ulo ninyo eh. So, hatiin na natin. Kanino ba kayo? Sa mga Duterte o kay Maharlika? Ay! Sumagot kayo. Ako Duterte ako. Ba't walang basher ngayon? Magtatawag yan eh. Parang ano yan, kampon. Pag dumating isa, Oh, kasi- tapos yung mga amuyong niya sa Bisdak at saka si BMR, kayo pang dalawa. Maharlika ba kayo o Duterte kayo? Bayani yan. Siya daw ang makabagong Gabriela Silang. Basta kami, Duterte kami. Doon kami. Tatayuan namin ang mga Duterte. Kung ano magpoprotekta kay Pangulong Duterte at sa mga anak niya, doon kami. Kahit sanggain pa namin yung mga bala na yan. Basta nasa unahan si Dada, okay lang. Pangalawa si Jay. Tapos pangatlo ko, para bago tumama yung medyo nabawasan na ng impact. Kaya dyan nga natin masasabi kung sino ba talaga ang mga manggagamit. Kasi katulad nga nung in-expose natin sa isa vlog natin na itong si Agent Morales, kung ano-ano sinasabi sa Maisog, ano-ano ang sinasabi sa SMNI, kung ano-anong sinasabi sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi naman natin naririnig. Itong mga kasamahan natin ay pinagtatanggol si Pastor Apollo Kibuloy. Oo. So kasi nga, for the views. Oo. Sagutin nyo yan. Kailangan nyong tayuan. Ano ba talaga? Kayo ba talaga yung mga loyal o loyal lang kayo sa mga channel ninyo? Kami, wala kaming problema. For the views Kahit mawalan kami ng mga viewers, walang problema. Mukhang mga pera eh. Sa bagay, kung marami ka nga namang utang sa Amerika, kailangan mo ng views. Di ba? Oh. Para daw kay Bibian, wala ako sinabi dito wala akong binasa ko lang to. Sino Bibian? Hindi, sinabi rin nila noon na same people, same group of people, same group of vloggers na siya daw ang nasa likod ng Maisog. Bakit hindi sila apektado nitong mga kahayupan ngayon? Bakit ang tinitira mga Duterte? Sabi nung iba, ayan na naman kayo. Alam mo, eto let's draw the line. Yun lang ang importante, saan kayo? Sabi ni Mrs. Love, grabe bakit ang laki ng galit nyo kay Maharlika? Walang hiya. Let's draw the line. Kakasabi na nga lang, Nasira na nga ang mga Duterte. Let's draw the line. Kanino ba kayo? Kay Duterte o kay Maharlika? Hindi pwedeng gumitna. Ang hirap sa inyo eh. Kita nyo na apektado na yung buong bayan natin. Kayo, iiyak pa rin kayo. Kanino ba kayo? Sa Pangulo? O dito sa luka-luka? Sagot. Wala. Di ba? Again si BP Sara po nagsabi niyan, wag kami. Wag po kami ang anuhin ninyo. Si BP Sara na nagsabi niyan because of that. Iyan yung trigger point nila siguro eh. Yung cocaine video na yan. Na-trigger na ho yung gobyerno siguro sabi nila, kagagawan yung mga Duterte Oh. Balasubasan tayo. Ganun ang nangyayari. Ay, so ang tanong, nakakatulong ba talaga kayo? Hindi ba? Kayo nang bahala. Basta sige. tayong mga banateros, lalaban tayo para sa mga Duterte. Bakit? Kasi may nagtanong kahapon sa'yo eh. Uminit din ng ulo mo. Bakit ba kasi sa mga Duterte, loyal ba kayo dyan, hindi sa bayan? Alam niyo kung bakit?
Kasi sila Duterte po ang para sa bayan. Kaya ho namin gusto na ang mga Duterte, kasi balikan natin 2016 to 22. Di ba yan lang naman po ang sinilbi nila, nagsilbi sila sa bayan? Kung hindi dahil ho sa kanila, ang laki ho ng nagawang tulong nila. Oo, hindi ho perpekto. Pero sila ho talaga ang mga politiko masasabi nating para sa bayan. Hindi namin gusto si Pangulong Duterte because of anything else, but because they are serving the people. Sila ho ang talagang true public servant. Wala nang iba yung iba. Alam naman natin dyan, puro mga politikong takot, bumangga sa oligark, takot, bumangga sa mga kusino man dyan. Etong mga Duterte, hindi ho sila takot. At ang primary concern nila, yung mga maliliit. Kaya nga yung mga inaping OFW na balikbayan box, ano sabi ni Duterte? Pag balikbayan box, wag na ho yung buksan. Utos niya yon. Noong nagkaroon ng laglag-balag, bukasan, ano sinabi niya? Tanggalin yan. Pagka naulit pa yan, ano ginawa? Tinanggal yung buong kumpanya. Ako pwede ko sagutin yung sinabi mo. Yung tungkol sa bakit makaano ba kayo, Duterte ba kayo? Kasi ganito po kasimple yun. Naaalala nyo nung pinatanggal po ang di umanong Marcos Sr. Sigaw ng sigaw ang taong bayan na diktador yan. Di umano yan si Marcos Sr. Yung galit ng taong bayan, talagang gusto na nilang, kung po pwede, lahat gagawin na nila. Anong nangyari? May pinalit tayo. From bad to worse tayo. Ganun ang nangyari. Kasi dahil sa galit, magpalit na lang tayo kahit sino, basta hindi Marcos. Kaya nga ang sa akin ngayon, kung hindi lang Duterte ang ipapalit nyo dyan, wag na uy. Kasi mauulit yung nangyari noong 1986 EDSA. Magpapalit lang tayo ng inaabuso yung galit ng taong bayan, ginagamit yung galit ng taong bayan dahil sa diktador, dahil sa pangunguna ng palpak na liderato at mag-eepal-epal. Kaya yung sinasabi nila, alam nyo, ito hindi naman sa ng Duterte, hindi po. Kung hindi lang Duterte papalit, wag na. Magkakaloko-loko lang tayo dyan. Kaya nga sabi namin, ako na lang personally, baka ma-misquote ko yung grupo ko. Hindi, ito yung usapin. Kaya ang susundan namin, Duterte. Pag sinabi ng Duterte, ganito, ganito. Pag sinabi ganito, ganito. Pag sinabing attack, attack. Pag sinabing kalma, kalma. Ulitin nyo na naman. Magpapalit na naman tayo ng ginagamit lang yung bagsak tayo ulit. Gusto nyo, balik tayo sa bida-bida dyan na sekretary, paiikutin yung ilalagay nila. Gaya dati. O, di ba? Type nyo yun. Kayo na bahala. May nagsasabi dito na bakit nyo daw masyadong dinidiin pag nabudol. Tapos ito lang, ganito lang kasimple. I-relate ko dun sa mga nagsasabi rin na bakit dati kayo binabanatan nyo si Pastor Kibuloy. Alam mo, ito lang, simple lang din. Sagutin ko kayo. Si VP Sara Duterte, dating Uniteam. Sigurado ako, nagsisi na siya, kaya nga siya tumiwalag na. Umalis na. Ang Banateros, dating bumabanat. Pero na-realize namin na mali pala yung mga yon. At pinakita sa amin, binigyan kami ng mga ebidensya, kaya nagbago rin kami. Tanungin ko kayo ngayon, si VP Sara nagbago, ang Banateros nagbago. Kayo bang mga tanso na nagpaloko nung kay Maharlika, nagbago pa rin? Nagbago na ba? O hanggang ngayon, sumusunod pa rin kayo sa nambudol sa inyo? Kung talaga nagbago na kayo, dapat hindi nyo na sinusundan yung mga nambudol sa inyo noon. Si VP Sara, nagbago na. Kami, nagbago din. Kayo ba, nagbago na? Ito masasabi ko dyan. Hindi ko po ibinababa kasi kahit naman sa channel ko sinasabi ko, yung mga nabudol, okay lang yan. Welcome yan. Pasok kayo sa channel ko, etc. etc. Hindi ko po sinisisi. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. At ako rin naman ay nagkakamali. So hindi issue para sa akin, personally, yung ikaw ay nabudol. Kasi marami naman tunay na DDS na nabudol pero nagbago na ng loob eh. Kaya lang itong mga ito ay tunay na DDS dahil halimbawa si Pastor Kibuloy, di ba? Sumuporta naman sa kabila. But never niyang tinawag na mangkanor si PRRD. Tama o tamang-tama?